or business owner and planning to travel international, pero hindi alam kung anong dapat na dalhin na requirements, then this video is perfect for you. In this video, I'm going to share with you kung ano bang mga kailangan na requirements pag magta-travel ka international. If you're interested, then keep on watching! First in the list is employed. If you're employed, ito yung mga kailangan mong i-prepare na documents. First is yung Certificate of Employment or tinatawag natin COE. Next is kailangan natin ng Leave of Absence. Pina-file to guys dun sa company nyo or sa HR ninyo bago yung travel mismo ninyo. Third is yung payslip ninyo, at least 3 months na transactions up to recent. And yung fourth natin, I suggest na mag-provide kayo ng bank statement. And then may laman siya ng at least 30,000. And last is yung tinatawag nating cash on hand or yung pocket money. So this time, at least 20,000 possible na siya. Sa mga employed naman, these are my tips or suggestions or advice na mabibigay ko sa inyo. Unang-una, I suggest na kumpletuhin nyo yung mga documents na kailangan ninyo. Kasi mas better na complete yung documents ninyo kesa naman na may kulang doon. So for example, kumpleto siya lahat but wala kang leave of absence. So mataas pa naman yung chance na makakaalis ka ng bansa, but what if matanong sa'yo ng immigration yun and wala kang ma-provide? So it will cause something pa na hindi ka matutuloy sa travel mo. So I suggest na kumpletuhin talaga lahat ng klase ng documents na nabanggit ko earlier para syempre mas maging smooth yung travel ninyo. And then pangalawa naman na advice is make sure na confirm lahat ng booking ninyo and make sure na nasa legit travel agency kayo na mapupunta. Kasi guys, may mga ibang issue nowadays na nagbayad yung tao, yung guest ng round trip ticket nila, but ang nangyayari is nasa scam sila. Yung papuntang ticket lang yung book, but yung return is hindi sila confirm. So, yung mga ganong incidents, nag-check siya ng IO. So, better na ma-double check ninyo yung mga documents or yung mga confirmed itinerary and bookings ninyo bago kayo humarap sa immigration. Then, yung pangatlo is, syempre, dapat equip naman kayo. This is regarding sa knowledge ninyo sa travel. It is important, guys, na alam ninyo yung itinerary ninyo, alam ninyo yung buong travel ninyo dun sa bansa na yon, and very equipped kayo sa mga possible questions ng IO. So, this is very important, I think, kasi lahat naman ng nagta-travel, yung iba is may kakayahan talaga, complete naman yung itinerary, but na-offload sila, guys, because of hindi sila knowledgeable sa travel nila. So, hindi sila prepared. Hindi nila alam na bawal pala yung ganito, red flag pala yung ganito. So, ang nangyayari, kahit na may pera sila, confirm itinerary nila, may booking sila, but mali-mali yung mga instruction na alam nila at hindi sila equipped nga sa travel nila, na-offload sila. And lastly, na tips natin para sa mga employed is huwag po tayong kabahan. Second, if business owners ka naman, ito yung mga kailangan mong documents na need i-prepare. First is, of course, business permits or any proof na you have existing business. So, dito guys kasi medyo hindi siya direct or general or hindi siya applicable para sa lahat. Kasi iba't iba naman ang klase ng business, iba't ibang klase ng documents na need i-prepare. But the idea is, kailangan meron kang proof na nag-exist yung business mo. And ang pinakamatibay doon is ang business permits. So, depende siya kung ba't ko siya sinabing depende kasi marami namang klase ng business. May mga business talaga na malalaki which is require na kailangan natin kumuha ng mga BIR, DTI, and Mayor's Permit. Yung mga nagbabayad talaga guys ng tax or nagre-resibo. So, malaking business yon at required talaga yon na kailangan natin ng mga business permits. Next is, if maliit naman yung business mo, like sari-sari store or small talaga na business na nasa tapat lang ng bahay ninyo, but still running and yun yung source of income ninyo, kailangan nyo lang guys mag-provide ng documents na nagpapatunay na yun yung source of income ninyo. Then, meron din namang business na nasa province which is
yung mga nasa farm, yung mga ating mga magsasaka, kasi sarili nilang business yun, diba? Like for example, pag magsasaka ka, then you have your own farm or may resort ka dun sa province ninyo and ikaw mismo nagmamanage nun. So, paano naman yung mga documents mo pag ganun yung klase ng source of income mo? Then, if ganun yung situation, meron akong example sa inyo because mga 2 months ago, may client ako na may-ari siya ng farm sa province nila and gusto niya pumunta ng ibang bansa. So, sinabi niya sa akin ano daw yung mga documents na need niyang i-prepare. Binigyan ko siya ng advice kasi yung farm nila doon nakapangalan sa kanya pero wala silang BIR, DTI, and barangay or mayor's permit. Ang meron lang sila is certification doon sa agriculture nila, which is yun kasi yung ginagamit nila sa mga tanim nila. And then, nagbabayad pala sila nagbabayad sila ng tax nila. So, every year ata siya noon. And naka-name siya sa kanya. Then, bank account lang yung meron siya. So, yung tatlo lang na yun lang yung may katunayan siya na meron siyang farm na source of income niya doon sa province na yon. And tinanong niya ako, ma'am, kaya po ba mo nakapag-travel if ito lang yung mga documents na meron ako? Then, during our conversation that time, and business owner naman si ma'am, may proof talaga kasi yung mga supply, which is nagtitinda sila guys ng mga gulay, ng mga fruits galing dun sa farm nila. And since siya yung owner nun, nare-receive niya yung money through banks or GCash or cash itself kasi sa direct to palengke. Then ang nangyayari nun, sabi niya, ma'am, wala akong bank pero meron po akong GCash. Noong that time, sabi ko sa kanya, since international to, cashless kasi sa international, I suggest na magkaroon siya sana ng card kahit yung Mastercard, Visa card ni GCash. And then, nung time na yon, sinunod naman niya yon, nag-create siya ng sarili niyang bank sa GCash. Then, nag-provide siya ng soft copy ng agriculture na certification nila. And at the same time, yung BIR na binayaran nilang tax under ng name niya. And we create itinerary dun sa travel niya mismo. And tinulungan ko siya, guys, at binigyan talaga natin siya ng support kasi first time traveler siya. And after no, nakaalis naman siya. So, natuloy siya sa travel niya and nakabalik na siya dito sa Philippines. So, iba't ibang klase ng business, iba't ibang klase ng documents na kailangan mong i-prepare. But, yung pinaka-idea nun is better to consult doon sa inyong travel agent or sa travel agency kung ano yung mga dapat na documents na need nyo talagang i-provide. So, after ng business permits, next na documents na kailangan mong i-prepare is bank statement. Tulad ng nabanggit ko dun sa client ko. So, pag ganito kasi, international, usually talagang cashless talaga yung nasa ibang bansa. So, mahihirapan ka pag wala kang ATM or credit card na magagamit mo. So, I suggest talaga dapat meron kang bank. It's either GCash na Mastercard or kahit na anong card, sana meron. Okay? Then, lagyan nyo po siya ng laman kasi yun po yung mga gamit ninyo. Hindi naman po pwede na kung may 100,000 ka, dala-dala mo siya, di ba? So, not safe na dalhin siya kung saan-saan. Better talaga na nasa bank ka. Nasa bank yung money since nasa international ka or wala ka dito sa Philippines. So, ayun. Then, the third one is at least mag-ready kayo guys ng cash on hand or sinasabi nating pocket money. So, dito hindi naman kailangan ng sobrang laking money. At least 20,000 siguro pwede na. Ang mahalaga, may pera ka naman sa bank. So, yun lang naman yung mga kailangan na documents if you're a business owner. And ang pinakamahalaga lang dun guys is yung business permit or proof na nag-i-exist yung business mo at kinukuhanan mo ng source of income. Regarding naman guys sa tips sa mga business owners, actually yung shinare ko kanina doon sa employed, almost the same lang naman. So, ang mahalaga pa rin, nasa legit travel agency kayo, nagpa-process ng bookings ninyo para may support kayo na mapapakita doon sa IO. Kasi medyo hindi rin kasi maganda yung nagdi-DIY. I don't know, siguro dahil hindi kasi ganun ka-confirm yung booking kapag DIY. And at the same time, walang
walang mag-guide sa'yo dun sa ibang bansa. Kaya parang yung mga immigration, hindi nila inaalaw kapag alam nilang first time, tapos DIY lang yung travel nila. Parang sino yung tutulong sa inyo if ever magkaroon kayo ng problem, or ano yung connections na meron kayo sa Philippines, which is yun nga, yung agency, kapag nagkaroon kayo ng mga hindi magagandang pangyayari doon sa ibang bansa. So, mas better talaga na meron kayong agency na nag-guide sa inyo doon sa buong process ng tour ninyo. Okay? Then, yun lang, kailangan complete yung documents, especially business permits sa mga business owners dyan. Then, double check yung itinerary, double check din yung bookings ninyo, and then prepare din dapat kayo sa travel ninyo. Kailangan knowledgeable, kailangan equip, kailangan prepare talaga na paghandaan lahat ng process ng pagdadaanan ninyo para mas maging smooth sana yung magiging travel ninyo. So, yun naman yung pinakamahalaga kapag mag-travel ka abroad. Kasi mahirap yung parang lost ka, basta ka lang nag-process ng booking, na heartbroken ka, then pumunta ka sa ibang bansa, then hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo next. Mahirap yun. So, mas better talaga na maayos yung itinerary and alam yung mga dapat gawin at dapat na asikasuhin kapag nandun ka na sa ibang bansa. So, yun lang naman yung pinaka-tips ko sa inyo sa mga business owners or employed man. On our next video, we're going to share with you naman kung ano yung mga kailangang documents if you're a freelancers and sponsor ang travel. So that's it. I hope na marami kayong natutunan kung ano yung mga documents na need yung i-prepare. You can also reach us on our FB accounts or FB page. Ito yung FB page namin, guys. And we also have TikTok accounts. Ayan. And bagong release lang po yung aming website. Please visit us here, www.cnexplore.online. Ayan. If interested ka sa mga ganitong klase ng video namin, please subscribe here on our YouTube account. And finally, makakapag-release na rin kami ng weekly naming videos. Please support us para mas makapag-create pa kami ng mga useful videos para sa inyo. You can also comment down below kung meron kayong suggestions or questions, clarifications sa mga videos namin, and we will try our best na sagutin lahat ng iyon. And that's it, guys. Thank you for watching. We always make sure you travel safe, fun, and easy. Bye!